Unahan ni Vice President Sara Duterte ang panunumpa ng ilang nanalang opisyal sa Mindanao nitong nakarang eleksyon sa Davao City. Matapos niyan, eksklusibong nakapanayam ng sinagot niya ang mga isyu kabilang ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit o wag nang lumahok bilang Senator Judge sa impeachment case sina Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipa-inhibit. Disqualify natin, no? Ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators. Madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay luka-luka. Natanggap na raw ng kampo ng BC ang summon mula sa Senado. Na-i-refer na niya raw ito sa kanyang legal team at hinihintay ang abiso kung magpapakita siya sa impeachment court. Ang mga lawyers sa akin kung pupunta ba ako. Naging matipid naman ang sagot ng BC sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ito magipagdialogo sa Senado at Kamara para ayusin ang gusot sa isyu ng impeachment. No comment. Pero may patutsada siya kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kamakailan ay nagpahayag hinggil sa umunoy mga taong manggagamit at handang magpagamit. Sabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang... Wala pang komento riyan sina Yuse Castro o Representative Franz Castro. Sinagot naman ng BC ang rekomendasyon na inihain ng komite sa Kamara para pasampahan siya ng kasong plunder dahil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Okay lang. Dahil politiko ako, gusto ko rin sumagot sa loob ng korte, pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating... Tungkol naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa ICC sa The Hague, hindi pa raw alam ng BC kung saang bansa posibleng ilipat ang kanyang ama sakaling paniga ng ICC ang hinihiling nitong pansamantalang kalayaan. Nating lahat at panawagan natin lahat ay makinig ang ICC judges at maging patas sila sa pagdesisyon base doon sa submission ng Defense Counsel.